Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 10, 2025. Pag-usapan po natin ito pong pagtirada ng mga DDS kay Vice Ganda. Bakit po ba nagkakaganito ang sitwasyon ngayon? Meron po kasing isang tagpo sa concert nito pong si Vice Ganda na mukhang nasaktan po ang damdamin ng mga DDS. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating live streaming, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at napakalaki na pong tulong niyan sa ating programa. Ito pong mga DDS mga tol, talagang sobrang nasasaktan dito po kay Vice Ganda na meron pong 19 million followers sa ngayon. May mga issue pa nga na ito daw po ay 20 million na dahil daw po nagalit ang mga DDS naging 19 million followers na lamang. I do not know kung totoo po yun. Hindi naman po ako follower ni Vice Ganda ng tutok talaga. Nakafollow ako sa kanya dahil syempre kahit paano yung mga personalidad na meron pong naitatalang kontribusyon sa iba't ibang larangan sa ating lipunan ay pinapollow po natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakatutok. Kaya I do not know kung ito po ba ay umabot ng 20 million, pero maliwanag po dito sa ating nakikita, 19 million lamang po yung followers ni Vice Ganda. At kung titingnan po natin ang mga remarks sa kanya ng DDS sa ngayon, kayo na po ang humusga kung anong uri po ng pananalita meron po sila. I-type nyo lamang ang Vice Ganda at i-click nyo po, lalabas na po ang mga pahayag po na ito. Isa-isahin po natin, Katulad po nitong si Malcolm Conlan. Isa po itong Britano, pero grabe po ang pagmamahal nito kay Rodrigo Duterte. May open letter po siya yesterday para kay Vice Ganda. Sabi niya po, "Dear Vice Ganda, I hope you don't mind me writing to you like this in the form of an open letter. I initially thought about not commenting at all as I have always tried to keep culture and politics separate." Siyempre, dahil nga may ChatGPT na, para hindi na rin akong mas mahirapan pang magtagalog para sa inyo, ipatranslate natin kay ChatGPT itong panulat ni Malcolm. Translate to Tagalog. At yun na lamang po ang babasahin natin, Yan. Tuloy ko po yung pagbasa in Tagalog, Sa katunayan, napanood ko na ilan sa iyong mga pelikula noon at nakita kong nakakatawa ang mga ito. Minsan pa nga ay nakilala na rin kita ng personal, pero isang tabi na natin yon. Sumusulat ako sa iyo ngayon bilang isang hayag at masugid na taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Piling Pilipino yata itong Britano na ito, Nais kong ipahayag ang aking pagtutol sa isang viral na video ng isang pagtatanghal kung saan lumabas ka sa entablado at ipinakita ang isang larawan ng board na nag-aanunsyo ng isang kunwaring jet ski holiday. Sa maikli mong monologo, binanggit mo ang West Philippine Sea at ang China. Una sa lahat, minana ng dating Pangulong Duterte ang problema sa WPS mula sa mga nakaraang administrasyon. Nais kitang tanungin, handa ka bang lumaban sa China o makipagdigma sa kanila? Bakit naman kailangan pumunta sa ganitong punto? Di ba? Yung biro ng tao, iuwi nyo sa digmaan na kagad. Naknang teteng. Ang patakarang panlabas ng Pilipinas noong termino ni PRRD ay kaibigan ng lahat, kaaway ng wala. Bakit niya inaway ang mga nasa Europa, partikular ang mga Amerikano? Siguro pwede ka makipagdigma sa China bilang si Private Benjamin, sabi nitong si Malcolm. Sa mas seryosong usapan, naniniwala ako na ang relasyon ng dating Pangulo sa Pangulong Chino noon ay nakabuti para sa dalawang bansa at nakapagpababa ng tensyon sa West Philippine Sea sa panahon ng kanyang administrasyon. Look who's talking, mga tol. Piling nitong Malcolm Conlan na ito, Pilipino siya, o kahit asawa mo Pilipino, sana hindi mo pinapakailaman ang usaping panlipunan dito sa Pilipinas. Dahil unang-una, wala ka naman dito sa Pilipinas. May pahamon-hamon ka pa sa aktres na si Vice Ganda na makipagdigma. Ano ang mangyayari kapag nakipagdigma si Private Benjamin? Talo China. Then nagkapatawa lang ako, mga tol, Tuloy tayo dito sa ating binabasa. Ngunit ang pangunahing dahilan kung bakit ko naisipang sumulat sa iyo ay dahil sa iyong komento tungkol sa libreng biyahe patungong Dihig via ICC. Nasasaktan. Para sa akin, hindi angkop, labis na naka-offend at nakakahiya ang komentong iyon. Ang pagtutya sa isang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa panahong pinakamabigat para sa kanya ay hindi tama. Ano ba ang nagawa niya sa iyo, Vice Ganda, para bumaba ka sa ganitong antas? Wow! Look who's talking, mga tol. Look who's talking. Pero nakakalimutan yata nila na sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, napakaraming biro po nito na naging offensive sa napakaraming tao.
Tuloy tayo muna dito sa binabasa natin. Maraming Pilipino sa buong mundo ang nalulungkot at nagluluksa sa posibilidad na maikulong ang dating Pangulo sa dihig. Paumanhin. Ngunit para sa akin, napakababa at hindi nararapat ng ganitong uri ng pagpapatawa. Hindi ko alam kung paano ito pinayagan at naniniwala ako na ito ay kawalang galang sa isang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa ngayon, ang dating Pangulo na patuloy na iginagalang ng napakaraming Pilipino, totoo, ay dumaraan sa isang proseso sa batas. Hindi kasama yung totoo komento ko lang yun. At para sa akin, lubang hindi nararapat na pagtawanan siya at tuyain, pati na rin ang kanyang mga taga-suporta. Ako rin ay taga-suporta ni Rodrigo Duterte pero sa halos 3 dekada na rin ay nanonood ako ng mga pelikula ng Star Cinema, Showtime at iba pang palabas sa TFC. Hindi tulad mo, kaya kong paghiwalayin ang kultura at politika. Nakakalungkot na hindi mo magawa. Nasasaktan sila. Samantala yung isang artista na si Jamie Bondoc, kung bumanat sa mga kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila nakikita. Artista yon Bakit hindi magawa ni Jamie Bondoc na yung pagiging artista niya ihiwalay sa mundo ng politika? Nagtatanong lang din tayo. Hindi ko kailanman tinukso o tinuya ka. Kaya bakit mo tinutokso o tinutuya siya at kami? Murang uri ng komedi iyan at napakasama ng lasa. Isinasaalang-alang na minsan ay ininterview mo pa ang dating Pangulo at itinampok siya sa iyong palabas. Hindi ko maintindihan kung bakit tila mayroon kang malalim na galit sa kanya. Umaasa ako na iyong isasaalang-alang ang paghingi ng paumanhin sa pangyayaring ito at sa iyong inasal sa entablado na para sa marami kasama na ako ay nakaka-upend. Hindi ito tama. Sana ay subukan mong paghiwalayin ang kultura, libangan at politika. Maraming salamat. Napaka-demanding naman itong Malcolm Conlan na ito. Alam mo naman, Pilipino, no? Huwag ka na sanang makialam dito po sa kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. May mga reaction pa siya. To all those who commented that Vice Ganda was just being funny when he made the comment about a free trip to The Hague by the ICC, how is the forced incarceration of a former president of the Philippines in any way satire? Pero hindi nila nakikita yung ginawa ng dating administrasyong Duterte kay Leila de Lima, di ba? Kung paano nila pinagtawanan, kung paano nila winalang hiya si Leila de Lima. I am not a yellow, no? Hindi po ako supporter ng mga dilaw, ng Liberal Party, pero tayo po'y na-observe natin lahat kung paano winalang hiya ng mga Duterte at supporters nito. Baka yung iba nga po sa inyo, guilty pa. Si Leila de Lima. Anyways, eto pa, meron pa palang sinasabi tong Tio Moreno. Sabi nitong si Tio Moreno, Dear Vice Ganda, PRRD has always shown respect to LGBTQIA plus community. Ano naman kaugnayan ng pagiging LGBT dito? Porket sinabi ni Vice Ganda, tatamaan ng LGBT. In fact, Davao was one of the first cities to establish an LGBT help desk. Members of the community were also given platforms to advance their advocacy such as the Reyna ng Davao pageant. After the event, winners automatically became part of various programs spearheaded by Davao Tourism. By the way, baka hindi nyo nakukuha pala yung konteksto. Ito po kasi ang nangyari mga tol. Nothing beats. Ganun ba yun? Eto, panoorin po ninyo kung ano ang nangyari, kung bakit galit na galit ang mga DDS ngayon. Right now, water body from Chinese vessels reaching to the Hague by the ICC. From big weapons and medium are prohibited. Pagka ang involved, biro kay Rodrigo Duterte, hindi katanggap-tanggap sa inyo mga DDS. Ipaalala ko lamang po sa inyo kung gaano po kawalang hiya ang mga pagbibiro ni Rodrigo Duterte sa pananampalataya ng ibang tao, sa damdamin ng mga kababaihan at ng iba pang aspeto o sektor sa ating lipunan. Panoorin nyo ito. Tapos dito, okay lang sa inyo? Pag si Vice Ganda nagbiro, hindi okay? Na Duterte ka ba? Mga mensahe ni Duterte sa mga Pilipino. Mahirap kayo. Pag-tiis kayo sa hirap at gutom, wala pa pakialam. I hate corruption. Hindi ako nagmamapalinis. Marami rin akong nanakaw pero nakubos na. Kung yung linis ka mo. Tulad niyan. Ni-rape nila. Ni-rape nila. Pilahan nila. Pinagpilahan nila lahat doon. Pag nagalit ako. Nagalit ako kasi ni-rape. Ni-rape? Oo, isa lang. Pero mataganda dapat. Ngayon muna ang ngayon. Di ba?
napakaganda, dapat mayor muna ang nauna. Tawa na, nagbibiro si Rodrigo Duterte eh. Naging maingay ba kayo mga DDS sa mga panahon na yan? Ay, tao ka naman yung order pag-pay. Bilang daw mo pan yun. Silo na mo sa bisong. Wala yung bisong, wala may silbi. Okay nga taka, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong asawa? Logan? Kung sa man ang iyang kuhan, naibaginitis o wa? Ipaho, ano ba na? Ganun. Ito kayo na mag-white. Is it smelling? O not smelling? Give me to report. Yung mga adik ko dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado. Yung may order sa iyo dyan, shoot to kill mo. Walang pakisalam dyan sila. I don't give a shit kung anong gusto nila. Lahat yan, mga biro, ah. Shoot to kill you. Pagka naku-corner na si Duterte, sasabihin nila, biro yan. Go out and kill me, and I will protect. There's a 3 million drug. And be happy to slaughter them. Diba? Biruin mo, libo-libo ang mga namatay, tapos biro lang. Ngayon nasasaktan kayo dito dahil sa ganito yung ginawa ni Vice Ganda. Kakaiba kayo. Preaching to the faith by the ICC. Ngayon, kung gusto nyo i-cancela si Vice Ganda, then do it. Sino ba tinakot ng mga DDS na ito? Si Vice Ganda, open po ito sa kanyang politika. Ito po ay alam na alam ng lahat na pink, dilaw, no? Kaya kung magbibiro po ito, sabi nga may nagbiro kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit tayo masasaktan? 'Di ba? Lalong-lalo na alam naman natin na hindi totoo. Pag nasaktan kayo, ewan ko kung anong utak meron kayo, no? Yung humor, sabi nyo nga, nagbibiro lang si Rodrigo Duterte. Bakit? Ito si Vice Ganda, hindi na pwede magbiro. Mas opensiba sa damdamin ng napakaraming mga Pilipino ang mga biro ni Rodrigo Duterte. Ngayon, puntahan po natin ang saloobin ng isang kakamping na abogado, si Attorney Reyes Del Rosario, no? May panulat po siya tungkol po dito Puntahan natin. Basahin natin yung kanyang mga panulat. Hindi, isa lang naman yata ang related, saka itong huli. Ano tong TW? Anti-Duterte. Ano yung ibig sabihin nun? Para po sa kapakanan ng mga DDS, lahat po ng post ko that you may perceive na anti-Duterte will now have a trigger warning para po hindi kayo ma-high blood while reading it. Nagtataka kasi ako dito sa mga DDS, mga tol. Hindi ko alam kung ito po ba yung mga masokista. Alam niyo po yung masokista, yung gustong-gusto sinasaktan po yung kanilang sarili. Parang dito sa ating programa, punta ng punta, nood ng nood, comment ng comment, pero galit na galit sila sa akin. Alam niyo, gusto ko kayong tulungan. Para hindi kayo nai-stress, huwag kayong manonood, huwag kayong pupunta sa mga ayaw ninyong tao. Ang laking katangahan po nung. Basahin po natin ito. Trigger warning pala yung TW. I get it now. The Vice Ganda ship. Sabi dito ni Attorney Del Rosario, isang kakamping. Vice Ganda made headlines after her jet ski holiday comment. Tagalogin natin through ChatGPT para mas madali na tayo, babasahin ko na lang, no? Translate this in Tagalog. Natutuwa akong gamitin si ChatGPT. Sabi po dito, hango sa panulat ni Attorney Reyes Del Rosario. Titingnan natin mamaya yung mga komento ng mga DDS, kung talagang pinapatunayan nila sila yung masokista. Nag-viral si Vice Ganda matapos ang kanyang jet ski holiday na komento sa kanyang concert tungkol sa dating Pangulong Duterte. Naiintindihan ko kung bakit siya napaka-vocal ngayon. Noong araw, ginamit niya ang kanyang napakalaking plataforma para suportahan ng mga Duterte. Ipinahiram niya ang kanyang impluwensya at kasikatan para itulak ang kanilang pampolitikang naratibo. Sumuporta ba si Vice Ganda? Pero nagbago ang lahat. Sa ilalim ng termino ni Duterte, ipinasara ang ABS-CBN, ang network kung saan siya kabilang. Libo-libo ang namatay sa giyera kontra droga. Marami rito ay mga kahina-hinalang pangyayari, lalong lumala ang sitwasyon sa West Philippine Sea, kung saan ang agresyon ng China ay kadalasang sinasagot lamang ng mahihinang tugon. Sobra ring kapalpakan ang tugon sa COVID-19. Hindi ito maliit na issue. At para kay Vice Ganda, sapat na ang mga ito para talikuran ang kanyang suporta sa mga Duterte.
Kaya ngayon, parang ang kanyang kritisismo ay isang anyo ng pagsisisi, isang paraan para bumawi sa mga bagay na dati niyang sinuportahan. Ginagamit niya ngayon ang parehong boses na dati para palakasin sila, para naman ngayon ay punahin sila. Siyempre, galit na galit ang mga DDS sa kanyang mga pahayag, pero nakakatuwang isipin na hindi naman sila nagalit noon nang si Duterte mismo ay nagbiro tungkol sa panggagahasa. Pinanood na po natin kanina yun, ha? Nagmura ng walang patumangga, umasta ng misogynistic o hamakin ng ibang leader. Walang outrage noon, todo depensa pa nga. Baka panahon na para suriin muli ng mga taga-suporta ni Duterte ang kanilang katapatan. Baka kasi hindi na lang ito pagiging taga-suporta, kundi pagiging panatiko na. Kasi kung kahit anong gawin, mali man o sobra na, ay buo pa rin ang suporta, kailangan itanong hanggang saan, hanggang kailan. Ang ginawa ni Vice Ganda ay hindi madaling gawin, lalo na sa isang industriya kung saan mas ligtas ang manatiling neutral. Pero kung ito ay taus-puso, ipinapakita nito na kahit ang mga sikat na personalidad ay kayang baguhin ang kanilang pananaw at akuin ang responsibilidad sa kanilang naging papel sa paghubog ng opinyon ng publiko. Sa huli, paalala ang kanyang mga komento na kahit ang mga minsang nasa kabilang panig ay kayang magbago ng posisyon at ang hamon ngayon ay kung handa rin ba ang iba na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan tungkol sa mga lider na pinagtatanggol nila ng walang pasubali. O yan po ang pahayag ni Attorney Reyes Del Rosario para sa inyo mga DDS. Pero isa lang ang punto dito mga tol Kung ayaw ninyong gawin sa inyo ang isang bagay, huwag ninyong gawin sa kapwa ninyo. Maraming beses na ginawa ni Rodrigo Duterte ang mga bagay na ito na pagbibiro sa iba. At ngayon, siya ang nagiging subject ng biro. Tapos masasaktan kayo ngayon. Ano ang tawag doon? Karma. And karma, sabi nga nila, is real. Ang problema kasi sa inyo, mga DDS, gusto nyo kayo lang po ang bida, kayo lang ang tama. Kayo lang ang pwedeng magbiro, kayo lang ang pwedeng magalit. Kayo lang ang pwede sa lahat ng mga bagay. Nakakalimutan ninyo na nasa demokrasya po tayo. Yung mga paniniwala ninyo, huwag nyong ipilit sa iba. Ganon din naman dapat tayo. Sabi nga, it's okay to disagree. Ang problema kasi, pagka hindi po natin kaayon sa ating paniniwala, iba na kagad ang tingin natin At ganon na ganon kayo mga DDS. Tingnan natin ang mga komento dito. Kung may mga masokista. Mukhang wala naman no? Mukhang wala naman. Hindi, meron pang mga nag-open letter Open letter to Vice Ganda. Former President Rodrigo Duterte left office with a record net satisfaction rating of +81 as recorded by Social Weather Station in June 2022. His highest ever. Anong kaugnayan nun? Kahit maganda pa ang naging satisfaction rating dahil in the first place, kaya lang naman ganyang kataas ang satisfaction rating ni Rodrigo Duterte dahil buo pa suporta sa kanya ng mga Marcos loyalist at perhaps PBBM supporter. Diba tama ba tayo mga tol? Nang bumaba sa pwesto si Rodrigo Duterte nang hindi pa ganito, nang hindi niya pa talaga inaatake ng todo-todo si Pangulong Bongbong Marcos, even ang kasalukuyang Vice Presidente, hindi maganda na ang relasyon sa ating Pangulo. Mataas talagang naging suporta ninyo dyan Kaya ganito talaga mangyayari. Mataas na satisfaction rating. Pero kung ngayon nyo gagawin ang satisfaction rating na yan, baka hindi umabot ng 81 yan. Saka walang kaugnayan ito. Anong klaseng open letter ito? Nagbibiro si Vice Ganda, tapos papasukan nyo ng mga ganito? Paano kung sabihin ng tao sa kasalukuyan na nagbiro si Rodrigo Duterte sa isang ginahasa at dapat siya pa daw po ang nauna? Ano ang mararamdaman nyo ngayon? Wala lang. Tatawa-tawa lang kayo. Pero yung nararamdaman, partikular ng mga kababaihan, ng pamilya, nung binibiro na yon ni Rodrigo Duterte, ano sa tingin ninyo? Despite being detained, Duterte was re-elected mayor of Davao City with a landslide victory securing over 660,000 votes. Ganito lang kasi kasimple yun Ang daming mga tanga taga Davao. Sige, magalit kayo sa akin. Magalit kayo. Ganun lang kasimple talaga. Binibigyan na kayo ng pagkakataon na magkaroon ng pagbabago sa lugar ninyo Pero ano ginawa ninyo? Mas pinili ninyo yung nakakulong. Samantala, ino-offer ng mga kababayan ninyo ang kanyang sarili. Si Attorney Carlo Nograles. May bahid ba ng korupsyon si Carlo Nograles? I do not know. Pero maliwanag naman na yung kanyang personalidad ang layo kay Rodrigo Duterte. Hindi babaero, hindi violente, maayos magsalita, at perhaps baka makadiyos pa. Ino-operan kayo ng ganon bilang pinuno ninyo sa City of Davao. Pinili nyo ba siya? Hindi, kasi mga tanga kayo. Ako naman ang susundan nyo ngayon. Sabihin nyo sa akin, pumasok kayo rito.
ipadeklara nyo ngayon persona non grata ako sa City of Davao, wala akong pakialam. I have been there for 3 times. Nakapagturo ako somewhere in Mindanao at nagiging point of exit ko yung Davao. Pero wala akong pakialam kahit i-persona non grata ninyo ako. Kasi yun naman ang katotohanan dito. Pag kayo pwede magsalita ng tanga sa iba. O ngayon sinasabihan ko kayo na tanga. Bakit hindi nyo ginaya ang taga-Pasig? Pinili ang isang Biko Soto na perhaps baka hinahangaan nyo rin. Di ba? Wag nyo nang halungkatin yung mga pangyayari sa nakalipas na panahon. O sige, ganyan kagaling si Rodrigo Duterte. Ang edad niya ganito. O, lolo siya, tatay siya, o kung ano man. Pero hindi naman yun ang punto dito eh. Programa ito. Nagbibiro dito si Vice Ganda at kung hindi katanggap-tanggap sa inyo ang biro niya, then so be it. Pero wag kayo mag-demand sa kanya na parang kayo ang tama lagi. Dahil unang-una, kayo ang dami ninyong pagkakamali. Partikular ang sinusuportahan yung si Rodrigo Duterte. Pero hindi nyo nakikita dahil mga tanga kayo. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now. Di kayo makabawi sa program ko. Mga tanga kasi kayo. Bye!